madalas, may mga pangyayari sa kasaysayan na mahirap balikan. Isa na rito ang 1887 Exposition of the Philippine Islands na ginanap sa Madrid. Hindi lang ito simpleng pagpapakita ng mga produkto o gawa ng mga Pilipino mula sa kolonya. Ang mga nag-organisa na Espanyol, sa pamumuno ni Ministro ng mga Kolonya Victor Balaguer, ay nagpasya na isama ang mga totoong tao. Nagdala sila ng grupo ng mga Igorot mula sa kabundukan ng Northern Luzon para maging bahagi ng eksibisyon. Ang ideya ay ipakita ang mga kakaibang tao mula sa malayong kolonya ng Espanya sa Pasipiko. Ang mga taong ito ay inilagay sa isang espesyal na ginawang Igorot Village sa loob ng Retiro Park ng Madrid. Ginawa silang parang mga buhay na exhibit para pagmasdan ng publikong Espanyol. Malayo sa maganda ang kalagayan ng mga Igorot. Pinatira sila sa mga replika ng kanilang tradisyonal na kubo na hindi akma sa malamig na klima ng Madrid. Inutusan silang gawin ang kanilang pang-araw-araw na gawain, isuot ang kanilang tradisyonal at madalas na kaunting kasuotan, at magsagawa pa nga ng mga ritual para sa libangan ng mga nanonood. Pinalaki ng pahayagang Espanyol ang exhibit na nakatuon sa kung ano ang tingin nila na pagiging maylap o primitibo ng mga Igorot. Hindi sila itinuring na mga kinatawan ng kultura, kundi parang mga kaibang bagay sa isang human zoo. Ang palabas na ito ay nilayon upang patatagin ang salaysay ng kolonyalismo ng Espanya, na ang Espanya ay nagdala ng sibilisasyon sa isang atrasado at maylap na lupain, na nagbibigay katwiran sa patuloy nitong pamamahala sa kapuluan. Ang reaksyon ng publikong Espanyol ay pinaghalong paghanga at pagmamaliit. Dumagsa ang mga tao sa Retiro Park upang makita ang mga kakaibang taong ito ng personal. Pinagtawanan nila ang kanilang kasuotan, naakit sa kanilang mga sayaw, at tinitigan na parang mga hayop sa hawla. Ang buong pangyayari ay idinisenyo upang lumikha ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng sibilisadong tagamasid na Espanyol at ng hindi sibilisadong kolonyal na sakop. Ito ay isang makapangyarihang piraso ng propaganda, maingat na inayos upang i-highlight ang diumano'y mga benepisyo ng kolonyalismo ng Espanya. Ang pagkatao at dignidad ng mga individual na Igorot ay pangalawa lamang sa mensaheng pampulitika na nais iparating ng eksposisyon sa mundo. Ito ang konteksto kung saan nalaman ni Jose Rizal na noon ay nakatira sa Europa ang tungkol sa eksposisyon. Ang Pilipinas, noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ay isang lupain na kumukulo sa tahimik na pagkadismaya sa ilalim ng mahigit 3 siglo ng pamamahala ng Espanya. Ang mga edukadong uri, ang mga tulad ni Rizal, ay aktibong nangampanya para sa mga reforma. Hinangad nilang ipakita sa Espanya at sa mundo na ang mga Pilipino ay hindi isang primitibong tao, kundi isang may kulturang at may kakayahang bansa na karapat-dapat sa paggalang at pantay na karapatan. Gayunpaman, ang eksposisyon sa Madrid ay gumawa ng eksaktong kabaliktaran. Nagpakita ito ng isang karikatura ng Pilipino na binawasan ng isang komplikadong kultura sa isang nakakahiya na palabas para sa libangan ng Europa. Hindi naman talaga tutol si Jose Rizal sa ideya ng isang Philippine Exposition. Sa katunayan, matagal na niyang pinangarap ang isang engrandeng eksibisyon na magpapakita ng tama sa mayamang kultura, maunlad na industriya, at mga likhang sining ng Pilipinas sa mundo. Inilarawan niya ang isang pagtatanghal na magpapataas ng imahe ng Pilipino, hindi magpapababa nito. Gusto niyang magpakita ng mga artifact, mga pinta ng mga Pilipinong maestro tulad ni Juan Luna, mga detalyadong gawa, at mga produktong agrikultural na magpapatunay sa kakayahan ng bansa para sa pag-unlad. Para kay Rizal, ang isang eksposisyon ay isang pagkakataon upang bumuo ng pambansang pagmamalaki at makakuha ng internasyonal na paggalang. Isang plataporma upang ipagtanggol ang intelektual at kultural na pagkapantay-pantay ng kanyang mga tao. Nang makarating sa kanya ang balita tungkol sa eksibisyon ng mga Igorot, napuno si Rizal ng galit at kahihiyan. Ang kanyang pananaw ng isang marangal na pagtatanghal ay nabaluktot sa isang nakakadiring karnabal. Nakita niya ang kaganapan hindi bilang isang pagdiriwang ng kultura, kundi bilang isang malalim na gawa ng kahihiyan. Sa isang serye ng mga madamdaming liham sa kanyang matalik na kaibigan, ang iskolar na Austrian na si Ferdinand Blumentritt, ibinuhos ni Rizal ang kanyang pagkadismaya. Isinulat niya na nagsumikap siyang labanan ang pagtatangi na ang mga Pilipino ay hindi mas mahusay kaysa sa mga unggoy. Ngunit nakita niya mismo ang pamahalaang Espanyol na nagtataguyod ng ganitong imahe.
Naramdaman niya na ang eksibisyon ay isang panunuya sa kanyang mga tao at isang pagtataksil sa layunin ng reforma na kanyang ipinaglalaban. Sa isang partikular na makapangyarihang liham kay Blumentritt na may petsang Hunyo 6, 1887, ipinahayag ni Rizal ang kanyang matinding kalungkutan at galit. Ikinatuwa niya kung paano kinukutya ang mga Igorot at kung paano nagdurusa ang kanilang kalusugan dahil sa malamig na panahon at mahihirap na kondisyon. Sumulat siya ng may malalim na sakit tungkol sa isang babaeng Igorot, isang tiyak na calamity na namatay sa pneumonia, isang biktima ng opisyal na kapabayaan at pampublikong libangan. Kinuwestiyon ni Rizal ang di umano'y pagmamahal ng Espanya sa kanyang kolonya na nakikita lamang ang pagsasamantala at kalupitan. Idineklara niya na hindi na ito pagmamahal ng kapatid, kundi pagmamahal ng isang amo sa kanyang alipin, isang pagmamahal na nakabatay sa dominasyon, hindi tunay na pagmamalasakit o paggalang. Ang reaksyon ni Rizal ay hindi lamang isang emosyonal na pagsabog. Ito ay isang malalim na pampulitika. Naunawaan niya na ang imahe ng mga Pilipino ay isang mahalagang larangan ng labanan sa pakikibaka para sa mga reforma. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga Igorot bilang mga primitibong salbahe, pinawawalang bisa ng Espanya ang mga pahayag ng mga sakaliwanagan at ang kanilang mga kahilingan para sa representasyong pampulitika. Ang galit ni Rizal ay ang galit ng isang makabayan na nakikita ang karangalan ng kanyang bansa na niyuyurakan. Sumulat siya ng mga artikulo na kumukondena sa eksposisyon at sinubukan niyang tipunin ang iba pang mga Pilipino sa Europa upang magprotesta laban dito. Para sa kanya, hindi ito isang maliit na insidente. Ito ay isang pangunahing pag-atake sa dignidad ng buong lahing Pilipino. Ang 1887 Madrid Exposition ay hindi isang beses lang nangyari. Sa halip, lumikha ito ng nakakabahala at kumikitang template para sa mga susunod na eksibisyon. Ang konsepto ng Igorot Village ay naging popular na tampok sa mga World's Fair at exposition sa buong Europa at Estados Unidos sa loob ng mga dekada. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang 1904 St. Louis World's Fair sa Estados Unidos na nagtampok ng napakalaking 47-acre na Philippine Reservation. Kasama sa exhibit na ito ang ilang nayon na kumakatawan sa iba't ibang pangkat etniko, kung saan ang nayon ng Igorot ay muling naging pinaka-pinag-uusapan at popular na atraksyon na nagpatibay sa stereotype ng Pilipino bilang isang kumakain ng aso, nangangaso ng ulo na salbahe sa isip ng mga Amerikano. Ang mga eksibisyong ito ay nagkaroon ng mapangwasak at matagal na epekto sa imahe ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Habang sinasabi ng mga nag-organisa na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at antropolohiya, ang katotohanan ay malayo sa inaasahan. Ang mga ito ay mga komersyal na negosyo na idinisenyo upang magbigay aliw at magsilbi sa isang layuning pampulitika. Para sa Estados Unidos, nakakakuha pa lamang ng kontrol sa Pilipinas mula sa Espanya, ang St. Louis Fair ay isang paraan upang bigyang katwiran ang sarili nitong proyekto ng kolonyalismo. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga primitibong tribo, may posisyon ng Amerika ang sarili bilang isang mapagkawanggawang kapangyarihan na gumagabay sa kanyang maliliit na kapatid na kayumanggi tungo sa sibilisasyon, isang konsepto na kilala bilang white man's burden. Malaki ang naging kapalit ng mga Igorot na naging bahagi ng mga Humanzu na ito. Madalas silang pinagsasamantalahan ng mga walang prinsipyong showmen, binabayaran ng kulang, at pinatira sa mga nakakahiya na kondisyon malayo sa kanilang tahanan. Pinagawa sila ng mga sagradong ritual na wala sa konteksto at hinikayat na gawin ang pinaka-savage na stereotype para sa nagbabayad na publiko. Marami ang nagkakasakit at nalungkot at ang ilan tulad ng sa Madrid Exposition ay namatay sa ibang bansa. Ang kanilang partisipasyon, voluntaryo man o sa pilitan, ay nag-ambag sa isang baluktot at monolitik na imahe ng Pilipino na hindi isinasaalang-alang ang mayamang pagkakaiba-iba at mga nagawa ng karamihan sa populasyon, kabilang ang mga Kristiyanong taga-Kapatagan. Ang pamana ng pagtingin sa pamamagitan ng isang primitibong lente ay lumikha ng isang malalim na komplikado sa maraming Pilipino. Ang terminong Igorot mismo ay naging, sa isang panahon, maling naugnay sa pagiging atrasado, isang pang-insulto na ginagamit ng ilang taga-Kapatagan laban sa kanilang mga kababayan sa kabundukan. Ang pandaigdigang imahe ng Pilipinas ay hindi ang kay Rizal, Luna o ang sibilisadong lipunan na kanilang kinakatawan, kundi ang kalahating hubad na tribo sa isang hawla.
Ito ay isang karikatura na kailangang labanan ng mga nasyonalistang Pilipino at intelektual sa loob ng maraming henerasyon. Ang anino ng mga eksibisyong ito ay napatunayang mahaba at madilim na humuhubog sa mga pananaw sa labas at sa loob ng Pilipinas mismo. Sa harap ng nakakahiyang palabas sa Madrid, hindi na natiling tahimik na tagamasid si Jose Rizal. Ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata, ang kanyang panulat. Sumulat siya ng mga artikulo para sa pahayagang ang pangunahing organo ng kilusang propaganda na matinding kumukondena sa eksposisyon. Ikinatuwiran niya na kung talagang nais ng Espanya na ipakita ang Pilipinas, dapat nitong ipinamalas ang mga produkto ng bansa, ang sining nito at ang talino ng mga tao nito, hindi ilagay ang mga naninirahan dito sa display na parang mga bihirang hayop. Itinuro niya ang pagpapaimbabaw ng isang bansa na nagaangking isang puwersang sibilisado, habang sabay na pinagsasamantalahan at pinawawalan ng dangal ang mismong mga tao na dapat nitong itinakuyod. Ang protesta ni Rizal ay isang mahalagang sandali sa pag-unlad ng pambansang kamalayan ng Pilipino. Ito ay isang malinaw na deklarasyon na ang mga Pilipino ay hindi pasibong tatanggapin na tukuyin ng kanilang mga mananakop. Ang kanyang pagkondena sa eksposisyon ay, sa esensya, isang pagpapatunay sa karapanang magkaroon ng sariling representasyon. Ipinaglalaban niya ang kapangyarihang sabihin ng kuwento ng Pilipino mula sa pananaw ng Pilipino. Ang kanyang mga aksyon ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga Pilipino sa komunidad nang upang ipahayag din ang kanilang mga pagtutol na lumikha ng isang nagkakaisang hanay laban sa ganitong uri ng kolonyal na pagkasira. Bagaman hindi nila mapigilan ang eksposisyon, ang kanilang mga protesta ay nagtanim ng binhi ng isang mas mapanindigan at nagkakaisang pambansang pagkakakilanlan. Mga pagsisikap na pigilan ang mga human show na ito ay nagpatuloy matapos si Rizal. Sa panahon ng Amerikano, ang mga lider ng Pilipino at resident commissioner sa Estados Unidos, tulad ni Manuel L. Quezon, ay masiglang nangampanya laban sa patuloy na pagpapakita ng mga tribong Pilipino sa mga fair ng Amerika. Ikinatuwiran nila na ang mga pagtatanghal na ito ay nakakasama sa layunin ng Pilipinas para sa kalayaan dahil pinatatag nito ang argumento ng Amerikano na ang mga Pilipino ay hindi pa handa para sa sariling pamamahala. Unti-unti, sa pamagitan ng patuloy na pampulitika, na panggigipit at isang lumalaking pakiramdam ng etikal na kahiyan, ang kasanayan ng pagpapakita ng mga tao sa mga katutubong nayon ay nagsimulang humina. Bagaman ang mga stereotype na nilikha nito ay sa kasamaang palad ay magtatagal pa. Bilang pagtatapos, ang galit ni Rizal sa 1887 Igorot Exposition ay higit pa sa isang reaksyon sa isang solong kaganapan. Ito ay isang pundasyong pakikibaka para sa pambansang dignidad. Ang kanyang paninindigan ay malinaw nagpapakita ng pagkaiba sa pagitan ng tunay na pagpapahalaga sa katutubong kultura at ang mapagsamantalang pagiging obheto nito para sa mga layuning kolonyal. Sa pamamagitan ng pagkondena sa human zoo sa Madrid, gumuhit si Rizal ng linya. Ipinilit niya na ang bawat Pilipino, maging isang mataas na edukadong sa Europa o isang igorot mula sa kabundukan ng Cordillera, ay may karapatan sa pangunahing paggalang ng tao. Ang kanyang laban ay isang makapangyarihang aral na ang tunay na sukatan ng isang bansa ay hindi lamang ang mga nagawa nito, kundi pati na rin ang matatag nagtatanggol nito sa dignidad ng lahat ng tao nito.